Bahagi ng aking pagkabata ang pagkamulat sa iba't ibang kwento tungkol sa mga multo, maligno, engkanto at iba pa, lalo na sa mga lamang lupa. Sapagkat sa aming kasalukuyang tinitirahan ay ilang beses na naming nakaengkwentro ang ganitong uri ng mga nilalang. Ngayong 25 taon na ako, patuloy pa rin naming nararanasan ang mga hindi may paliwanag na insidente sa aming bahay sa Sampaloc, Maynila. Dito kasi ay maraming elemento ang nakikisama sa amin. Kwento ng aking lolang Pausta nung nabubuhay pa ito. Dati raw isang malawak na bakanting lote ang tinitirikan ng aming lumang bahay. Pinalilibutan daw ito ng mga matataas na talahib at malalagong halaman. May mga nagsasabi na naging tapunan pa ito ng mga bangkay na mga sinalvage roon. Sa aming likod bahay ay mayroong malawak na lugar kung saan kami nagsasampay ng mga nilabhang damit, kung saan kadalasang nagpaparamdam at nagpapakita ang mga lamang lupa. Minsan, habang naglalaro sa bahaging iyon ang aking 7 taong gulang na pinsang lalaki, nang bigla na lang ay sumipol sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Maliit daw ang boses nito at inakala pa niya na isa sa kanyang mga kalaro na nagbibiro sa kanya. Hinanap niya ang pinanggalingan ng maliit na boses, ngunit wala naman siyang nakita. Wala naman kasing tao ng mga oras na iyon dahil katanghalian at kadalas ay nagpapahinga. Nakaranas rin ng kakaibang karanasan ang aking tita Gigi. Nang isang gabi ay nagsasampay siya ng kanyang nilabhang kumot nang bigla na lamang may naaninag siyang maliit na liwanag sa gilid ng mga paso. Marami kasing paso roon na pinagtatamnan ng mga halamang gamot at orkidyas. Hindi mapaliwanag ni Tita Gigi kung namamalikmata lang ba siya o nanaginip ng gising. Nilapitan niya ang pinagmulan ng mga mumunting liwanag. Nagulat siya sa kanyang nakita. Mga maliliit na sasakyan na kulay ginto na pinataktakbo ng mga maliliit na nilalang. Hindi niya malaman kung duwende ba ang kanyang nakikita o kung anuman. Maliliit sila at may mga mahahabang tenga. Sa sobrang takot, agad siyang pumasok sa loob ng bahay at nagkulong sa kanyang silid. Isang araw, ako naman ang nagkaroon ng pagkakataon na makaengkwentro ang isang naiibang nilalang. Alas 5 ng hapon nang utusan ako ni nanay na magpinaw ng mga sinampay sa likod bahay. Habang pinipinaw ko ang mga pinatuyong damit, ay naisipan kong awitin ang Malayo Pa ang Umaga. Malapit na ako sa lyrics ng awit nang mayroon akong narinig na boses ng isang batang babae na sumasabay sa aking pag-awit. Subalit hindi ko naman maintindihan ang kanyang sinasabi. Hindi ko malaman kung anong lingwahe ang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit ang melodya ay tugma naman. Tinangka kong hanapin kung sino at saan nanggagaling ang boses. Ngunit hindi ko iyon mahanap. Imposibleng may batang nagbibiro sa akin dahil ang parting iyon ng aming bahay ay tago at pinalilibutan ng mataas na pader. Hindi ko iyon pinansin. Subalit, habang tumatagal ay lumalakas ang boses na animoy sumisigaw na. Muli kong hinanap ang pinanggalingan ng malakas na boses na iyon ng may namataan akong isang batang babae. Nakatayo siya sa tabi ng malaking puno ng mangga na nasa loob ng aming likod bahay. Hindi ko nakita ang kanyang mukha dahil natatakpan iyon ng kanyang mahaba at malagong buhok.
Nakasuot siya ng kulay gintong bestida at sapatos. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita. Inakala ko na baka anak siya ng isa sa aming kapitbahay. Kaya tinanong ko siya kung ano ang kanyang pangalan at kung ano ang kanyang kailangan. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin at marahang inawit ang kanyang mahabang buhok na tumatakip sa kanyang muka. Maamo naman pala ang kanyang muka. Bilugan ang kanyang mga mata. Matahongos ang ilong at mayroong mamula-mulang labi. Subalit isa sa napansin kong kakaiba. Sa kanyang anyo ay wala siyang kilay na tila ba inahit ito. Walang tinig na nagmula sa kanya. Sa halip ay ngiti lang ang kanyang isinukli sa akin. Hindi ko inaasahan na ang sumunod na eksena ay makapagbibigay sa akin ng kilabot. Tinanong ko siyang muli kung siya ba ang narinig kong sumabay sa akin sa pag-awit. Pagkabigkas ko ng aking huling salita ay agad na nag-iba ang kanyang muka. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng seryosong anyo. Naging matalim ang kanyang mga tingin na tila ba kakainin ako ng buhay. Akala ko'y susugurin niya ako sa aking kinatatayuan. Subalit tumalikod ito at mabilis na nagtago sa likod ng puno. Ewan ko ba kung bakit sinundan ko pa siya sa kanyang pinagtataguan. Ngunit laking kulat ko na makitang wala na siya roon. Imposibleng may madaanan siya palabas dahil nga mataas ang nakaharang na pader sa likod. Kahit ako'y mahihirapang makaakyat doon, hindi ko siya nahagilap sa buong lugar. Doon na ako tinayuan ng balahibo sa aking buong katawan. At para bang gusto kong sumigaw ng malakas at maghihiyaw. Maraming tanong ang sumagi sa aking isip. Sino ang batang iyon? Saan ito nagsuot? Bakit bigla itong naglaho? Anong uri siya ng nilalang? Mga tanong na nais kong mabigyan ng kasagutan. Naikwento ko iyon sa aking tita Tess, asawa ng kapatid ng aking tatay. Bukas ang kanyang third eye at sanay na makakita ng multo at mga lamang lupa. Totoo daw na may mga lamang lupa na pasama siya sa akin sa likod ng bahay at tama nga ang kanyang hinala. Mayroong mga lamang lupa na naninirahan doon at ang batang babae at ang mga maliliit na tao na nakita ni Tita Gigi ay mga lamang lupa. Ito daw ang kanilang tunay na anyo. Maliliit at kawangis ng duwende. Isa daw sa kanila ang posibleng nagpakita sa akin. Marahil ay nasaan yung mga bata ito upang maikubli ang tunay nitong kaanyuan. Sa ngayon ay sanay na kami sa kanila. Hindi na lang namin sila pinapansin. Tanggap na namin na parte na rin sila ng aming pamilya at ng aming pamumuhay. Maraming salamat pong muli sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.